Maraming beses na po akong naglilibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Pero ngayon pa lang humadadako sa isang bahagi ng Pilipinas na kung saan matatagpuan ang pinakamalaking underwater emblem ng Rotary International. At ito ay sa bayan ng Atimonan. Abangan niyo po ang aking adventure sa tinaguriang Wonders of Nature sa bayang ito, ang Bantakay Falls at Bantakay Cave. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pinoy in Focus. Ang pinakamalaking underwater artificial reef emblem ng Rotary International na may sukat na 4 meters high and 21 meters in diameter at tumitimbang ng 85 tons ay sama-samang binuo ng mga mangingisda, mga opisyal ng Atimonan, environmentalists at Rotarians na ang layunin ay protektahan ang Lamon Bay. Isa si Cholo sa mga mangingisda na kasamang naglubog sa dagat ng nasabing emblem ng Rotary International. Pwede niyo po bang i-share sa amin at sa ating mga televiewers ang inyong experience? So, nung lubog namin yan, bali, bayanihan lang. Okay. Ay, katulong namin lahat ng mga sundalo, lahat ng mga ng munisipyo. Bali, 4 na araw namin na lagyan siya ng boom bago madala dito. Bali, hibas, tataib. So bali, puro styro lang siya. Oo. Tapos hanggang sa kumarkila kami ng mga drum, 80 drum. Ganon, 80 drum talaga? Oo, 80. Tapos hindi pa rin kinaya. Kwento pa ni Kuya Cholo, kinakailangan pa nilang kumuha ng chopper para maiangat ang emblem sa dagat at maipwesto ito ng maayos. Tapos, balik Kuya, nung time na nun, ano yung mga naging problema bago mapalubog itong emblem na to? Nung isa pa, nung mabuhat namin siya, sa balance, kasi napakahirap bawasan ng styro. Mabigat po, no? Oh, sobrang bigat siya. Kasi, pag tinanggal mo na styro, ang kinatatakot namin yung rotary, baka ang mangyari, siya ang mapailalim. Oo, hindi magiging... At yung ilalim ang mapalagay sa ibabaw. So yun yung iniingatan namin. Nailubog ang nasabing underwater Rotary emblem sa pusod ng dagat sa tapat mismo ng AMP De Gracia Beach and Leisure Resort noong August 17, 2009. Ayon pa kay Kuya Greg De Gracia, hindi lang ito ang pinakamalaking man-made reef sa Pilipinas, kundi ito rin ang largest Rotary International symbol in the world. And after 4 years, ito na ang Rotary International Emblem. Naging bahay ng iba't ibang klase ng isda. Isa na siyang tourist attraction. At syempre pa, hindi kumpleto ang ating adventure pag di natin nasubukan ang fish feeding. Okay, nandito na po tayo sa kanilang fish sanctuary. Ito po ay kilalang pinakamalaking emblem, underwater logo of Rotary International. So ngayon po ay papakain natin ng mga isda. Samahan niyo po akong sumisid. Ay, ang ganda! Ay, ang cute! Oh, wait lang. Ang ganda, oh. Ayan, nakikita niyo yung mga isda. Sobrang colorful nila.
nagagawan sila ay na. Hindi ako. Wow! Mag-enjoy sa adventure sa sikat na Bantakay Falls and Cave. At sa stopover, makiindak at makisaya sa mga Batanggenyo sa kanilang Zumba craze. Kaya tutok lang dito sa Pinoy in Focus. Okay, more energy, please! Okay, more energy, please! Lose those fat! Nagsama kami dahil sa friendship na nagsimula ito sa friendship. It's basically a fitness party. It's about dancing, having fun. You don't even know it, but you're burning calories and you're dancing. Inaanyayahan po namin kayo na gawin nyo to araw-araw para sa kalusugan ng inyong pangangatawan. Wala po itong pinipili, matanda o bata. You don't know Zumba yet. If you love music, you love to dance, you like to have fun, pampatanggal ng stress, try Zumba. And you can go to zumba.com and you can find a licensing there. Zumba. Thank you! Isa na namang bagong adventure ang ating may experience ngayong araw na to. Kaya't halina't samahan niyo ako makita ang pinagmamalaki nilang waterfalls at cave dito sa Atimonan, Quezon. Dati ay mahirap ang daan papunta dito sa Bantakay. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga taga-Bantay Kalikasan at inilaang pondo ng munisipyo at dagdag na rin ang donasyon ng mga bumipisita rito, ay nakagawa na sila ng sementadong daanan. Inabot kami ng mahigit 2 oras papunta pa lang ng Bantakay Cave. 3 kilometers kasi ang kailangan lakarin dahil hindi pa pwede ang sasakyan dito. Ayan, sobrang pagod namin. Ngayon, kukuha naman kami ng buko para meron kami mainom dito. Nakapagpahinga na kami. Ready na ulit.
nakarating na tayo dito sa Bantakay Cave at ngayon naman ay papasok tayo sa kanilang kuweba. Tara! Ito po yung mga sinasabi ko. Ay, ang ganda! Na pag po, yung lagi siyang nahahawakan. Nangingitim. Gawin ganito. Yung pong dating ganito niya, yung ganito. Ito po kasi yung original Crystal. color niya. Ganito. Ito na yung style. Marami Diba? po. May mga crystal. Ang ganda niya. Po yung isang stalactite natin. Medyo mapapansin niyo po, wala siyang stalagmite kasi buhangin. Kung magkaroon man siya ng form, pero pag bumaha, maano din siya. So, ang ganda ng kulay niya. Hindi pa rin ano. Na kristal. Oo. Saka po, ito yung isa, meron pa dito tayo. Parang ano. Kung hindi nga po sana na ano yung iba, Talaga siguro yun yung po, kulay. maliwanag po dito. Kasi pag tira niyo po ng headlight, nakaslap. Kung sana kung puro ganyan, di ba? Ang stalactite ay nagmula sa Greek word na stalaso, na ang ibig sabihin ay to drip. Tinatawag rin itong dripstone. Ito ay isang uri ng speleothem o secondary mineral na nakabitin mula sa kisame ng mga limestone caves. Ito po Ito yung mag-anak. mag-anak. Parang magkakamag-anak. Kasi po, isang buo sila na magkakaibang hugis. Doon po sa likodan po, medyo parang yung matanda na. Kasi iba na yung kulay niya. Okay. Kasi nagbabago rin po yung kulay niya. Yung dati pong ganito, pag po parang yung matanda na, Nagiging parang, brown na. oo. Okay. Ang daming ano, ang daming tusok-tusok na ano, kulay brown. Ito yung mga tubig yung lumalabas, ano yan? Yun po yung pawis, yun po yung nagpo-form ng Yung ito. Alam nyo ba na nabubuo ang stalactites mula sa deposito ng calcium carbonate at iba pang minerals dahil sa precipitation ng mineralized water solutions? Ang precipitation ay ang proseso ng paggawa ng solid sa solution o sa loob ng isa pang solid sa pamamagitan ng chemical reaction o diffusion sa solid. Inaabot ng ilang daang taon para lang mabuo ang mga stalactites na ito. Sulit talagang hirap sa pag-akyat dito dahil sa kabigha-bighaning kagandahan ng Bantakay Cave. Sa kalagitnaan ng kuweba, may parang ilog dito na pwede kang maligo. Sobrang lamig nga lang ng tubig. Napakalinaw din at kitang-kita ang buhangin at bato sa ilalim nito. Tingnan lang po, ma'am. Ang laki. May na buhay. Wait lang. So ano yun? Ay, oo nga no. Ang ganda. Tignan nyo. Para siyang ano, parang nag-form na siya ng Parang yung parang angel. Ayun yung pakpak niya. Pakpak talaga. Ang galing naman. Tapos sakto pa dito pa sa center talaga. nasa ano ng tubig. Oo. So walang ginawa dito, no? Wala. Natural yan. Marami pong nagpapapicture dyan. So pa-picture tayo dapat. Okay. Picture. Pa-picture tayo.
namin ang kanilang pinagmamalaking kuweba. Sobrang ganda. Sulit, di ba, Kuya RJ? Okay. Kasama pa rin natin siya. Ngayon naman, papunta tayo sa Bantakay Falls. Falls. Okay, pababa na tayo. Sabi ng ating tour guide, medyo mahirap ang daan papunta dun sa Bantakay Falls. Pero, yakang-yaka yan. Di ba? RJ! Alam mo, actually, sobrang memorable ito sa akin. Dahil ang dami ko nakuha sugat. Okay, malapit na raw po tayo sa Bantakay Falls. So, itong area to, ito yung pinaka-taas. May makikita kayo, may maliliit na falls dyan, no? So, yung Bantakay dun sa pinaka-ilalim. Hindi magiging kumpleto ang adventure nyo sa Bantakay kundi nyo pupuntahan ang breathtaking falls sa bayang ito. Naging challenging ang paglalakad namin papuntang falls dahil madulas at pabato na yung daan. Isang pagkakamali lang namin, pwede kaming dumausdos pababa at mabalian. Ayan! Ito na po ang Bantakay Falls, ang kanilang pinagmamalaki. After ng mahaba-habang lakad at pagod, well, sulit naman kasi tingin nyo naman na sobrang ganda. Ang daming naliligo. Kaya paano na umulan ito? Woo! Pwede bang ikwento mo sa amin at i-share sa amin kung ano bang brief history nitong Bantakay? Bakit nga ba tinawag na Bantakay Falls ito? Bantakay Falls po nagsimula dun sa Bantay Salakay. Kasi yung sabi po sa amin sa tourism na ito daw po ay dito tinago yung dating yung kampana ng dito sa Pagbilao po. Sa Dito Pagbilao. tinago? Oo. Na yung bantay mismo dun, siya yung sumalakay na itinago. Bantay Salakay. So kaya doon nakuha yung Bantakay. Bantay Salakay. Okay. In-enhance na lang nila. Ginawang hanggang tumagal, naging Bantakay. Parang ganun. Magkano naman po ang presyo? May entrance fee ba dito or Very wala? affordable po kasi no entrance fee, donation only. No entrance fee. Donations only. Saka So, po pati, yung kung meron po hindi nyo pa alam, may mga available po tayong guide na makakukuha. Pag po may time kayo, gustong mag-hangout kasama ang tropa, pamilya, puntahan nyo po itong lugar namin. Bantakay Falls po and Bantakay Cave na makatatagpuan po sa nasasakupan ng bayan ng Atimonan. Food tripping naman tayo. Iba't ibang klase ng putahe ating matitikman sa bayan ng Atimonan. At ang ating stopover sa Barangay Taal sa Bocaue, Bulacan. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Matapos ang buong araw na puno ng super exciting adventures, abay syempre nakakapagod kaya yun, no? Kaya naman nag-imbita kami ng isang chef na magpapatikim sa amin at bubusugin kami sa mga espesyal na lutuin dito sa bayan ng Atimonan. Alam niyo po ba mga kasambahay, na dito po sa Atimonan, Quezon ay meron po silang ipinagmamalaking specialty dish. At ngayon nga po ay ipagluluto tayo ng ating bisita na si Tita Coneneng. Igisa muna natin ang sibuyas na pula. Maraming kamatis para masarap. Mas masarap, mas malasa. Salt, and pepper. Okay. Yan. Tapos pakukuluan natin ito. Mga ilang minutes po ba? Depende kung Ay. lalambot na yung kamatis.
At yayapot na yung gata, yun, pwede na siyang ilagay dito. Ngayon naman po, Tita Coneneng, ano yung next na lulutuin po natin? Ang next nating lulutuin ay inihaw na tuna na may kakang gata. Okay. Ayan, ilalagay natin ang gata. Yellowfin tuna ito. Pabalit natin sa mustasa. Okay. Ilalagay mo sa ibabaw para madali siyang lumapot. Lagyan natin ng salt and pepper. Pero wala po kayong hinalong ano dito, no? Walang kahit ano. Talagang pure extract ng gata. Okay na po, tapos na po. Oo. Ngayon naman po, Tita Neneng, ano po yung pinaka-last na lulutuin natin? Ang last nating lulutuin yung simpleng chicken adobo na may twist after na maluto siya. Sa huli ko nilalagay yung twist niya. May pagka-Chinese. Okay, so kakaibang adobo po ang ating matitikman ngayon. So Marge, naka 30 minutes na tayo. Ayan. Luto na ang adobong. Ang adobo. Ala Chicken Coneneng. adobo ala Coneneng. So ito na po, finally natapos na rin ang ating mga niluto. At ito, pinaka-favorite part ko, kainan na! So titikman ko muna ang inyong chicken adobo. Masarap. Thank you. Sarap po. Promise. Next, mong titikman ay Super sarap. Yan yung ubod. ubod with Sarsang kamatis. So Marge. Maalat ba? Nihaw na tuna With ano, with kakang gata. Kasado ba yung rice, Marge? Okay lang. Masarap. Yung Marge, yung Po. ano, yung nag-boil tayo ng ubod kanina, di ba? Tapos mayroon akong hindi na-consume lahat kasi nag-plating lang ako. Okay Tapos po. may natira siya. Meron siyang sabaw. Okay. Pwede siyang soup. Ah, okay po. Pwede siya. Tapos ito pwede na rin siya kalamansi at saka ito. Okay na rin. Kahit yung ayaw ng kamatis, Ito na pwede lang. kalamansi. So there you have it. So paano po, Tita, yung sa mga gusto pong malaman ang inyong sikreto at recipe, saan po nila kayo makokontak? Pwede nila ako makontak sa aking number, 0921-68-668-62. Kailan lang ay pumunta ang Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated o SMPII sa Bukawi, Bulacan upang magsagawa ng medical and dental mission. Sa pangunguna ng founder and CEO ng SMPII na si Mr. Elpidio Tanaliga Jr. Katuwang ng SMPII ang mga barangay officials ng Taal at ang Police Community Relations Group na laging kaagapay sa mga community outreach program ng SMPII. Ito yung Community Outreach Program para maipaabot sa ating mga mamamayan sa barangay ang mga programa na makakatulong, makaka-assist sa ating mga kababayan sa barangay. Pumunta kami sa barangay, nagkikipag-dialogue tungkol sa mga karaniwang problema. Inuugnay namin yung barangay sa local na police. Kasi kami, nandun kami sa headquarters. Yung local police natin, siyempre nandun sa area nila. Tinatawag namin yan. Tinatawag namin ng mga yan, ang mga barangay official para magipag-ugnayan sa mga tao. Masasabi na ng mga problema at masasagot ng ating kapulisan. Kaagad.
Alam nyo ba na ang mga dentista at doktor natin ay pawang mga pulis? Huwag kayong mag-alala dahil lisensyado naman sila. Ito kasi pag may mga nag-request sa amin, mga kumisan, mga NGO, mga LGO, yun, kinikater namin yan. Bukod dun sa service namin sa kapulisan. Yun, nakakatulong ka na. Then, yung trabaho mo na magagampanan mo pa. Nagbibigay rin sila ng lecture tungkol sa mga ipinagbabawal na gamot upang maging aware tayo sa masamang naidudulot nito. Kami rin po sa Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force ay tumutulong din po upang masugpo natin ang mga ipinagbabawal na gamot na yan sa pagle-lectures po sa ating mga kabarangay. Sa pamumuno po ng aming, of course, ng aming Chief PNP at ng aming Task Force Commander ng Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force na walang iba kundi si Colonel Bartolome C. Tobias. Ang layunin po namin dito po, yung tinatawag naming drug demand strategy na kung saan ipinapaalam namin po sa mamamayan ang illegal o ang ill effects ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang ginagawa po namin, hindi na po sila ang lalapit sa amin. Kami na po ang lalapit sa kanila upang sa ganon, kami po'y makatulong sa ating komunidad. Yung Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated ay kabuuan ng samahan ng mga OFW mostly. At yung adikain talaga ng grupo ay yung pagtulong sa kapwa, lalo na pag may calamity, distress. Isa pa sa mga layunin natin ay yung mga community outreach. Like this one, what we are doing now, yung medical dental. Now, in partnership with PNP PCRG, which is our counterpart, yun ang nagiging program namin. So every time na mayroong program na gano'n sa community outreach, we are in cahoots or coordinated sa sa PCRG. So lalo-lalo na sa ganitong mga paraan, mai-express namin yung concern namin sa nangangailangan din. So yung kailangan lang naman kung sa mga barangay kapitan natin, mga opisyalis, if they want us to be with them, kung tutulong kami, gagawa lang sila ng request. Then address to PNP PCRG, Philippine Community Relation Group, sa kami, address to the director. Then yung PCRG naman, Community Relation Group, makipag-coordinate sa amin. So yung team up namin ng PNP saka SNPII, lalo na, talagang mas mapaganda. Maraming salamat din sa kay Sir LP, sa mga pamunuan natin lalo na sa abroad. Maraming salamat for in behalf of SNPII family. Thank you so much and kudos to everybody. Saludo po kami sa inyo. Sana ay mas marami pa kayong matulungan ng mga kababayan natin.